Mga Lods, muntik na manalo ang Indiana Pacers kanina. Yun lang na overtime ng Boston Celtics dahil sa 3 points ni Jaylen Brown. So may mga nagre-request, i-breakdown ko daw yung play na yun. So mga Lods, iboboard muna natin. Pagkatapos, tsaka tayo pumunta sa video. Para medyo may idea muna kayo kung ano yung sigurong nasa isip ng mga coaches na yun. So the first idea is to anticipate kung ano ba yung i-depensa ng kalaban. So most probably, ang iniisip ng Boston, magfa-follow tong mga to. So kung magfa-follow tong mga to, pipilitin nating i-delay sila yung defense para makatanggap tayo ng bola. At tatanggap tayo ng bola sa 3-point area. So inisip ng Boston Celtics coach na ito yung gagawin ko para makatanggap sa 3-point. So ito, Lods, tatlong player muna papakita ko sa inyo. Isang inbounder, tapos yung isang side lang. Actually, 4 yan eh. Kumbaga, usually tinatawag nila yung line, or minsan tinatawag nila yung 4 down, ganyan. Bahala na kayo kung ano gusto nyo itawag dyan. So ngayon, ang idea muna is, itong isa, akit muna dito. Para magkaroon ng spacing. Yan. So ito, susunod to. Ito, magdidiko ito na kunwari magbibigay ng screen. Yan. Kung magbibigay ng screen yan mga Lods, ito malamang sa malamang, medyo magpapadali ng konti to. Kasi baka mamaya madali. Di ba? Baka madali to. So kung paano magpapakita siya dyan. Kaya ito, nandito lang to sa likod. Ayun pala mga Lods, hindi pala siya magbibigay ng screen. Ayan na, habang tumatakbo dito, hindi pala siya magbibigay ng screen. Biglang umikot lang siya dito. Okay? So ngayon, pag ikot niya rito, ito biglang magsiset ng screen. Nung ito na yung pwesto, dahil nasa likuran siya, ito ang kailangan na rin niyang gawin, ikat to. Okay, ikat yan. So ito, kung susundan niya to, malilate siya. So kailangan nitong gawin is mag-open up para dito siya makadaan. Yun lang, maganda ang pagkakabigay ng screen ni White dyan. So nangyari, pagpunta rito ni Jaylen Brown, nadali siya, kaya nakatanggap ng bola. Okay? So, yun yung pinakamahalaga una, nakatanggap ng bola. Pero dahil nadali nga mga Lods, kailangan niya mag-oversprint. Ang oversprint, minsan walang balanse. Kaya nangyari dito, nawalan siya ng balanse. Hindi kagad tinira, nung lumapit siya, tsaka lang tinira. Hindi siya nakapagtaas ng kamay kasi syempre siguro may trauma pa. Dahil siguro napanood niya yung nangyari sa OKC, di ba? So nangyari, hindi niya naitaas yung kamay niya at yung momentum ng katawan niya muntik pang ma-foul. So ngayon, nakatira tuloy ng maayos si Jaylen Brown. So nakashoot ng 3-point. So mga Lods, bakit pinapakita ko? Dalawa lang muna. Kasi mga Lods, ang ginawa ng Boston Celtics dito is double entry. Kung sakaling mag-fail yung isa, meron pang isa. Di ba? Ang galing nang naisip niya eh. Dalawa yung action pero same yung ginagawa. At titingnan ng passer dito kung saan sila makakakuha ng open. So ngayon, lagay natin dito. So kung ano yung nangyari dito, ganoon din yung nangyari dito. Ang nangyari dito is hindi naging successful. Hindi naging maganda yung spacing nila. Buti na lang, dalawa yung entry ng Boston Celtics. Yung kabilang side dito, ang lumusot at nakakuha ng bola. So punta na tayo sa video mga Lods. So kagaya ng sinasabi ko dito mga Lods, yan, nakalinya lang sila dito. So doon tayo sa pwesto muna nila Jaylen Brown sa may taas, okay? So pumunta sila ng elbow. Actually sabay naman yung dalawa na yan eh. Tapos tingnan nyo si Jason Tatum at si Jaylen Brown. Kunwaring i-screen, pero ang totoo nun ay iikot lang pala talaga sila. Pero hindi naging successful itong sa baba. Sila Jason Tatum, tingnan nyo, hindi nakakuha ng opening. Diba? Nagkanda ipit-ipit sila dyan. Pero dun sa kabila, tingnan nyo. So, sa taas ang titingnan nyo mga Lods ha. Kunwaring i-screen, biglang umikot. Tapos tingnan nyo si White dito mga Lods. Oh. Biglang lumapit siya doon sa may bantay niya. Diba? Sa number 9 ng Pacers. Para hindi magkaroon ng open up kagad. So mapipilitan si Siakam na mag-over. 'Di ba? Pero dahil alam niya hindi siya makakapag-over, sinubukan niya mag-go through, open up go through. Pero too late na, nakatanggap na ng bola. Dito nag-oversprint siya. Dahil sa oversprint niya, na-out of balance siya, nakatira ng maayos si Jaylen Brown. Hindi niya na masabayan kasi baka ma-fall siya. Baka ma-SGA siya, 'di ba? So yan, na-shoot yung tira. So ngayon, tinampan natin dito sa angulo rito mga Lods. Tinampan natin sa mas magandang angulo, okay? Ito yan. Sa taas tingnan nyo Lods, sa taas ha. Kunwaring i-screen si Jaylen Brown, tas naka-follow ang Indiana Pacers, okay? Si Siakam. Naka-follow siya kasi shooter nga eh. So in-anticipate ng Boston yan. Ayun pala, iikot lang, ipapasabit niya lang si Siakam. Tingnan niya si White dito. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng open up kagad yung bantay niya. Open up is ano yun eh, yung bubukas ka para makadaan yung kakampi mo. So kasi gusto niyang mangyari is mag-over nga si Siakam. Dahil pag nag-over siya, sigurado madedelay siya. Which is yan na nga, nadedelay na nga. Kahit naman sumunod siya, delayed pa rin siya dahil nasa likod siya ni Brown. So pinilit niyang
go through sa open up na nangyari. Yun lang, too late na. Okay? So ako, Lods, sige, balik natin dito. Kung ako dito, Lods, ako talaga dito. Sa ganitong pagkakataon na lagi kong instruction dito is to all switch. Diba ganyan, Lods? Yan. Gagawin ko rito, hindi ko na itutuloy itong si Siakam, hindi ko na tuloy babantayan si Jaylen Brown dyan. Kukunin ko na si White dito, tapos yung bantay ni White, kukunin na si Jaylen Brown. Isuswitch ko na yan. Pero feeling ko, yung matangkad ang bumabantay sa mga shooters. Dito kay Jason Tatum, sa baba, si Turner, di ba? Tingnan nyo, Lods, oh. Pansinin nyo, sino bumabantay kay Al Horford? Yung maliit, di ba? Yung malaki ang nagbabantay kay Tatum. Parang ganun yung plano nila, ang babantay is yung mahaba. Taas tayo ulit, si Jaylen Brown bumabantay si Siakam. Di ba? Pansinin nyo, Lods, di ba? Kaya siguro hindi sila nag-switch. Ayaw nilang mag-switch kasi ang idea nila is to defend the shooter by the long guy. Kumbaga yung mga mahabang mga players. Yun lang, Lods. Dahil sa kapipilit nila na yan na no switch, nagkaroon ng opening. Ako talaga, big to small, small to big, ganyan mga pagkakataon, yung all switch ko na talaga yan. Pero kanya-kanya yan. Siyempre, mga NBA players yan, mas magagaling sila, di ba? Pero ako lang naman, yun lang naman idea ko. Minsan ko na rin narinig kay James Harden yung gusto niya all switch. Kahit na hindi naman kilalang defensive player si James Harden, di ba? Pero yan talaga. Kasi kung nag all switch yan, dito pa lang, Lods, kukunin na ni Siakam tong si White. Tapos, yung number 9, pupuntahan na kagad si Jaylen Brown. So, malamang sa malamang, na-cover nila yan. So, kukunin nila yan malamang sa malayo. Diba? Ibabato yan palayo sa 3 points. So, hindi basta-basta makakapunta dito sa corner si Jaylen Brown. Which is parang easiest shot to sa kanila, sa 3 points. So, yun lang mga Lods. Sana naintindihan nyo kung paano ko binreakdown yan, kung paano ba nag-iisip yung mga coaches. So, ang ginawa ng Boston Celtics is magpa-follow to. So, tama yung anticipation nila. Ang ginawa naman ng Indiana Pacers, no switch tayo, sige follow tayo pero matangkad yung ipapabantay natin. Yun lang, ang consequence, sumabit sa pick, di ba? So nagkaroon ng opening si Jaylen Brown. So yun lang mga Lods, ha? Thank you!